Babalik ang AHOF sa Maynila habang ipinagmamalaki ni Ia Gaspar ang mga Pilipino. Maligayang pagbabalik Star Pulse EA-FAM Philippines, ang iyong paunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Muling sasalubungin ng U-pop fever ang Maynila. Isa sa mga pinakamabilis sumikat na rookie A-pop group, ang AHOF, ay sa wakas ay nakabalik na sa Pilipinas para sa isang kahanga-hangang 2 araw na konsyerto at talagang nasasabik ang mga tagahanga. Ngunit bukod sa nakakapanabik na mga pagtatanghal, ang pagbisitang ito ay mas makabuluhan dahil ang isang miyembro ay patuloy na gumagawa ng kasaysayan at nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. Pinag-uusapan natin si Joe Lawrence, Ia Gaspar, ang idolong Pilipino na naging katotohanan ang kanyang mga pangarap at ngayon ay buong pagmamalaking kumakatawan sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng U-pop. Paano naging bahagi ang isang batang performer mula sa Muntinlupa ng isa sa mga pinakasikat na rookie group sa Korea? Ano ang maaasahan ng mga tagahanga sa pagbabalik ng AHOF sa Maynila? At bakit nagiging isa ang grupong ito sa mga pinakapinag-usapang pangalan sa U-pop ngayon? Manatili sa amin habang sinisisid namin ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng AHOF at ng pagmamalaki ng mga Pilipinong si Ia Gaspar. Umaabot na sa isa pang antas ang kasabikan sa pagbabalik ng AHOF sa Pilipinas para sa kanilang pinakahihintay na mga konsyerto ng The First Spark na magaganap sa Hulyo 25 at Hulyo 26 sa Rai Mall of Asia Arena. Inaasahang pupunuin ng libu-libong debotong tagahanga ang lugar dahil ang 9 na miyembrong grupo ay magpapakita ng makapangyarihang mga pagtatanghal, sabay-sabay na koreografiya, at madamdaming boses na nakabihag sa mga manonood sa buong mundo. Hindi ito ang unang pagbisita ng grupo sa bansa. Maaalala ng maraming tagahanga ang paglabas ng AHOF noong pagdiriwang ng Kapuso Countdown New Year's Eve noong nakaraang Disyembre, kung saan pinahanga nila ang mga Pilipinong manonood sa kanilang karisma at presensya sa entablado. Ngayon ay bumalik na sila, sa pagkakataong ito ay may kumpletong mga konsyerto na nakatuon lamang sa kanilang lumalaking Pilipinong tagahanga. Sino si AHOF? Para sa mga bagong tuklas pa lamang sa grupo, ang AHOF ay nangangahulugang all-time Hall of Famer. Ang pangalan ay kumakatawan sa ambisyon ng mga miyembro na mag-iwan ng pangmatagalang pamana sa industriya ng musika. Ang grupo ay binubuo ng Steven, Jungwoo, Wonki, Shuaibo, Han, Ia, Joon, Chien, Daesuk. Ang AHOF ay nabuo sa pamamagitan ng South Korean Survival Competition na Universe League, kung saan ang mga mahuhusay na trainee mula sa iba't ibang bansa ay naglaban-laban para sa pagkakataong mag-debut. Pagkatapos ng ilang buwan ng matinding hamon, opisyal na nag-debut ang final lineup noong Hulyo 2025. Simula noon, patuloy silang nakapagbuo ng kahanga-hangang internasyonal na tagasunod. Ang pag-usbong ni Ia Gaspar. Sa lahat ng miyembro, isang pangalan ang naging lalong makabuluhan para sa mga Pilipinong tagahanga. Joe Lawrence Ia Gaspar. Ipinanganak at lumaki sa Muntinlupa City. Unang pumasok si Ia sa industriya ng entertainment bilang miyembro ng Pilipinong pop group na Plus noong 2023. Kahit noong mga panahon niya sa C-pop, kinilala na ng mga tagahanga ang kanyang malakas na boses, kakayahan sa pagsasayaw, at hindi maikakailang karisma sa entablado. Ngunit may mas malaking pangarap si Ia. Nagpasya siyang gumawa ng malaking hakbang sa pamamagitan ng pagsali sa Korean survival show na Universe League, na nakikipagkumpetensya sa mga mahuhusay na trainee mula sa buong mundo. Marami ang naniniwala na ang kompetisyon ay magiging lubhang mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang mga Korean survival show ay kilala sa kanilang matinding pagsasanay, mahigpit na pagsusuri at matinding kompetisyon. Ngunit hindi sumuko siya. Linggo-linggo, hinangaan niya ang mga tagapagturo at manonood sa pamamagitan ng pagsusumikap, determinasyon, at patuloy na pagtatanghal. Pagkatapos ay dumating ang di malilimutang katapusan. Nanguna si Ia Gaspar sa kompetisyon na may mahigit 3 milyong boto at naging pangkalahatang nagwagi ng Universe League. Higit sa lahat, siya ang naging unang Pilipinong kalahok na natapos sa unang pwesto sa kompetisyon.
Ang makasaysayang tagumpay na iyon ang nagsiguro sa kanyang lugar sa AHOF. Isang maipagmamalaking sandali para sa Pilipinas. Ang tagumpay ni Ie ay hindi lamang isang personal na tagumpay. Ito ay naging isang maipagmamalaking sandali para sa mga Pilipinong tagahanga sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, maraming naghahangad na mga Pilipinong performer ang nangarap na pumasok sa industriya ng libangan sa Korea. Pinatunayan ni Ie na sa pamamagitan ng talento, tiyaga, at determinasyon, maaaring makipagkumpetensya ang mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga batang nangangarap na umaasang sundan ang mga katulad na landas sa musika, sayaw, at libangan. Ngayon, tuwing nagtatanghal ang AHOF sa buong mundo, buong pagmamalaking dinadala ni Ie ang bandila ng Pilipinas, hindi literal sa entablado, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan, kwento, at koneksyon. Kasama ang mga Pilipinong taga-suporta. Lumalaking tagumpay ng AHOF. Simula nang mag-debut, patuloy na nakakakuha ng momentum ang AHOF. Ang kanilang unang mini-album, Huwi Are, ay nagpakilala sa mga tagahanga sa kanilang natatanging tunog at kahanga-hangang pagkakakilanlan sa musika. Ang kanilang debut title track, Rendezvous, ay mabilis na sumikat online. Ang kanta ay nakakuha ng atensyon hindi lamang sa Korea kundi pati na rin sa buong Asya, kabilang ang Pilipinas. Ang maagang tagumpay ng grupo ay ikinagulat ng maraming tagamasid sa industriya. Sa kabila ng pagiging baguhan, nagawa ng AHOF na makuha ang mga unang tagumpay sa mga palabas sa musika, isang bagay na medyo hindi pangkaraniwan para sa mga bagong debut mga grupo ng idolo. Ang kanilang lumalaking popularidad ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga kantang tulad ng The Universe, Incompleted, The Little Star. Kamakailan lamang, inilabas nila ang kanilang pangalawang mini-album na pinamagatang The Passage, na nagpapakita ng karagdagang paglago ng sining habang pinapalawak ang kanilang internasyonal na fanbase. Higit pa sa musika lamang. Ang impluwensya ng AHOF ngayon ay higit pa sa entertainment. Ang grupo ay kamakailan lamang napili bilang mga youth ambassador para sa isang pangunahing brand ng kalusugan at kagalingan. Ayon sa mga opisyal ng kumpanya, ang pakikipagsosyo ay higit pa sa mga pag-endorso ng mga kilalang tao. Inilarawan nila ang AHOF bilang mga kinatawan ng henerasyon ngayon, dinamiko, disiplinado, ambisyoso, at maimpluwensya sa buong mundo. Binigyang diin ng kumpanya na ang kolaborasyon ay nakabatay sa mga ibinahaging halaga tulad ng katatagan, pagbabago, at personal na paglago. Para sa maraming tagahanga, ang mga katangiang ito ay perpektong sumasalamin sa sariling nakaka-inspire na paglalakbay ni Ie. Ang kwento ni Ie ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Isa sa mga dahilan kung bakit ang pakikipagsosyo na ito ay umalingaw sa mga tagahanga ay dahil ang kwento ng buhay ni Ie ay parang naugnay. Hindi siya ipinanganak sa internasyonal na katanyagan. Nagsimula siya bilang isang batang Pilipinong performer na humahabol sa mga oportunidad. Nagsanay siya. Nahirapan siya. Nakipagkumpetensya siya. Naniwala siya sa kanyang sarili. Kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Ngayon, nagtatanghal siya kasama ang mga mahuhusay na artista mula sa iba't ibang bansa, habang patuloy na ipinagmamalaki ang Pilipinas. Ang kanyang tagumpay ay nagpapaalala sa maraming kabataang Pilipino na ang mga pangarap ay maaaring maging katotohanan sa pamamagitan ng dedikasyon at pagtitiyaga. Patuloy na sinusuportahan ng mga Pilipinong tagahanga ang AHOF. Malaki ang naging papel ng mga Pilipinong taga-suporta sa pag-angat ng AHOF. Mula sa pag-stream ng kanilang mga music video hanggang sa pagboto sa mga kompetisyon at pagdalo sa mga konsyerto, patuloy na ipinapakita ng mga Pilipinong tagahanga ang labis na pagmamahal sa grupo. Maraming tagahanga ang lalong nagdiriwang sa bawat tagumpay na naabot ni Ie dahil nakikita nila siya bilang isa sa kanila. Napuno na ng kasabikan ang social media habang naghahanda ang mga tagahanga ng mga banner, proyekto ng tagahanga, at mga espesyal na sorpresa para sa mga konsyerto ng AHOF sa Maynila. Ang ilang mga taga-suporta ay naglakbay pa mula sa iba't ibang probinsya para lamang masaksihan ng live ang mga pagtatanghal ng grupo. Isang espesyal na pagbabalik para kay Ie. Para kay Ie, ang pagtatanghal sa Maynila ay may dagdag na kahulugan. Hindi tulad ng maraming konsyerto sa ibang bansa, ang pagbabalik sa Pilipinas ay nangangahulugan ng pagtatanghal sa harap ng pamilya, mga matagal ng kaibigan, mga dating taga-suporta mula sa kanyang mga araw ng C-pop,
at hindi mabilang na mga tagahanga na sumubaybay sa kanyang paglalakbay mula pa sa simula. Nagiging mas emosyonal ang bawat pagtatanghal dahil naibabahagi niya ang kanyang tagumpay sa buong mundo sa mga taong unang naniwala sa kanya. Tunay ngang isang pagbabalikbayan na puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Ano ang susunod para sa AHOF? Sa pamamagitan ng matagumpay na paglabas ng mga album, lumalaking pandaigdigang pagkilala, mga internasyonal na konsyerto, at mga pangunahing pakikipagsosyo sa tatak, tila handa ang AHOF para sa mas malalaking milestone. Naniniwala ang mga tagamasid sa industriya na ang grupo ay may napakalaking potensyal na lumawak sa mas maraming internasyonal na merkado. Habang patuloy silang naglalabas ng mga bagong musika at nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga sa buong mundo, ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At para sa mga tagahangang Pilipino, ang bawat tagumpay ng AHOF ay parang isa na namang tagumpay para kay Ea Gaspar at sa representasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng hip-hop. Ang pagbabalik ng AHOF sa Maynila ay higit pa sa isang konsyerto lamang. Ito ay isang pagdiriwang ng musika, mga pangarap, tiyaga, at kahusayan ng mga Pilipino. Ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ni Ea Gaspar mula sa isang C-pop trainee sa Muntinlupa patungo sa isang kinikilalang hip-hop idol sa buong mundo ay nagpapatunay na ang talento ay walang hangganan. Habang libu-libong tagahanga ang nagtitipon upang manood ng pagtatanghal ng AHOF, masasaksihan din nila ang nakaka-inspire na kwento ng isang Pilipinong artista na nangahas mangarap ng malaki at nakamit ito. Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa pagbabalik ng AHOF sa Pilipinas? Nasasabi ka na bang mapanood ang kanilang mga konsyerto? At gaano mo ipinagmamalaki si Ea Gaspar na kumakatawan sa Pilipinas sa industriya ng hip-hop? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update sa entertainment sa Pilipinas, hip-hop, pop, at sa iyong mga paboritong celebrity. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.